Wala silang maipakitang kopya ng enrolled bill. Wala. At hinihingi natin yung kopya ng General Appropriations Bill dahil ihahambing po natin yan. Doon sa ating nakita at nakita naman ninyo, may tatak, may stamp na received ng House of Representatives Bills and Index Service blanco. Pag itong may pakita nilang enrolled bill ay meron ng mga halaga, lalo po silang malulubog sa kumunoy na sila rin ang gumawa. Kaya yung mga kababayan natin na nagtatrabaho sa mababang kapulungan, dyan sa Senado, huwag po kayong magpapagamit, huwag kayong susunod sa illegal na kautusan ng higher-ups, ilalaglag kayo niyan. Nakita naman ninyo nung naiipit na sila, sinong tinuro? Kasalanan daw ng mga miyembro ng technical working group, kasalanan daw ng mga technical working staff ng mga congressmen at senador. Mantakin ninyo, nung nagkabuhol-buhol na, sila ang nagnanakaw ng bilyong-bilyong piso, ilalaglag yung mga matitino, mabubuti at honest na empleyado ng House of Representatives at Senado dahil lamang sila ay miyembro ng technical working group o technical working staff. Mag-iingat po kayo, wag po kayong susunod. Ito po ay kautusan na, pinapakita ko po sa inyo. Ito po ay kautusan ng Korte Suprema. Inatasan na po ang mababang kapulungan at ang Senado, ilabas ninyo ang kopya ng enrolled bill on or before noon of February 24. Pinalalabas na rin po ang kopya ng General Appropriations Bill. Mahalaga ito dahil dito ikukumpara natin yung kopya ng Vice-Cam report. Yung Vice-Cam report na ratified, approved, signed, and filed before the House of Representatives Bills and Index Service na nagpapakita at naipakita natin panay blanco. 28 items blanco, nagkakahalagang higit kumulang ay 241 billion pesos. At speaking of yung tamang pagpapasa ng budget, na bawal magpasa ng budget taon-taon na merong blanco. Kahit ang halaga ng blanco ay 1 sentimo. Samantalang itong mga mambabatas na miyembro ng Vice-Cam, 28 items blanco, tinatago ang kopya ng enrolled bill. Buti na lang, meron ng linabas na kautusan. Ang ating Korte Suprema, ang sinasabi po nila, respondents, sino po yung respondents? Kundi yung tatlo, yung House of Representatives, yung Senate of the Republic of the Philippines, at ang tanggapan ng Pangulo. Yun po yung respondents sa kaso na ito. Ang sinasabi, respondents are likewise required to submit by personal service not later than February 24. Malapit na po iyan. Essentially, binibigyan na lamang sila hanggang Lunes bago ho magtanghali na isubmit ang mga sumusunod. Original copy of the 2025 Appropriations Bill and bill po hindi yung batas, bill at original copy of the 2025 Appropriations Enrolled Bill. So ulitin ko, yung ating mga matitinong lingkod bayan na nagtatrabaho sa House of Representatives at miyembro ng Committee on Appropriations Technical Working Group, ganon din sa Senado, yung mga nagtatrabaho matitino ng miyembro ng Committee on Finance at nagsisilbing technical working staff, huwag po kayong magpapagamit. May ipit po kayo rito, may kautusan na ang Korte Suprema. Pag inutusan kayo na gumawa ng peking enrolled bill, huwag po kayong pumayag. Meron po kaming basihang gagamitin. Ikukumpara po natin yan, papanagutin po natin lahat ng makakating kamay na nakialam dito sa falsifikado at maanumalyang 2025 budget. What happens if they don't comply na ilabas ang enrolled bill? Then they can be cited in contempt or magkakaroon tayo ng constitutional crisis. Kung hindi naman natin interest, demanda at kasuhan yung mga matitinong empleyado ng mababang kapulungan at ng Senado. Huwag po kayong makialam dyan, maiipit po kayo. Dahil may nakita na kami dyan sa archive section. Archive section na ho ito ng House, wala hong pirma yung enrolled bill. Bagamat
Bagamat yung enrolled bill po na nakalagay doon sa archive section ng House, meron pong halaga eh. Hindi na po blanco eh. So another question, sino naglagay ng halaga? Kailangan malaman natin yun. Uulitin ko dahil pagtapos na yung Bicameral Conference Committee report, pirmado, ratified, approved, signed, and filed, yung kopya ng Bicameral Conference Committee report, wala na pong pwedeng gawin doon. Hindi na pwedeng galawin, wala nang galawan. Printing na lamang po yun. At sa pag-print noon, kung ano yung pinakita sa enrolled bill, yun po kung ano yung nakalagay sa Bicameral Conference Committee final report, yun din po dapat ang lalabas sa enrolled bill. Ngayon, wala pang may pakita yung archive section ng House. Tama yung tanong nyo, what happens between now and Monday before noon? Baka magkaroon ng milagro, may Sabado-Linggo, alam naman natin na alam ko kung anong nangyayari dyan. Tingnan po natin pero maiipit po sila. Kung walang may pakita na enrolled bill na pirmado ng Speaker of the House, ng Senate President, ng SecGen ng House at ng Senate Secretary at ng Pangulo ng Pilipinas, mas malaki po at mas malala ang krisis na lalabas. Bakit? Saan ginalaw yung amount? Bakit nagkaroon ng mga halaga doon sa GAA? Di ba binibida po nila, walang blanco yung GAA? Sagutin nila, sino naglagay ng halaga doon sa mga blanco sa BICAM report? Kung walang blanco ang GAA, sino, kaninong makating kamay ang kumalikot, nakialam at naglagay ng halaga diyan sa blankong Bicameral Conference Committee report? Marami po ako natanggap kahapon na mga mensahe na erratic daw po yung ating signal. Alam mo ninyo, basta't ito ng anomalous budget ang pinag-uusapan, gagawin po lahat ng gobyernong ito pagtakpan ang usapin. Huwag po tayong pumayag, huwag po tayong magpapalihis sa higit na importanteng usapin ngayong midterm election. Ito pong anomalous 2025 budget. Ngayon lang ho kabastos yung ginawa nilang proseso na nagpapasa ng blankong budget base sa blankong Bicameral Conference Committee report. Ngayon lang ho. Ngayon lang nangyari yan. And I have the best authority to get it from no other than the 3rd District Congressman of Davao, si Congressman Sid Ungab. Bakit ko sinasabing the best authority? Ulitin ko para lang din alam ng ating mga kagalang-galang na hukom sa Korte Suprema. Si Congressman Sid Ungab ay nagsilbi pong chairman ng Ways and Means Committee ng Mababang Kapulungan. 2 beses po ito naging chairman ng Committee on Appropriations at minsan din naging vice chairman ng Committee on Appropriations. At bakit namin sinasabing unconstitutional yung 2025 budget? Dahil po binigyan nila ng zero funding ang PhilHealth.